Hello mga kaminang! Para sa ating video ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay isang simpleng putahe na pwede ninyong gawin lalong-lalo na kung nagmamadali kayo o kaya meron kayong biglaang bisita. In just a few minutes, meron na kayong maihahain sa kanila. Kaya samahan nyo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Welcome to Minang's Kitchen! Yung hipon natin, tatanggalin yung ulo at babalatan. Pagkatapos ay i-devein natin. Pero bago natin gawin yan, pauunlakan natin yung isang komento na isang subscriber dun sa isa sa mga video natin. Ang sabi niya, shrimps have 2 dirt sac which needs to be deveined. Kadalasan yung ibabaw lang talaga yung ating inaalis. Pero sa video natin ngayon, ipapakita o ide-demo natin yung sinasabi ng ating subscriber. Usually sa mga restaurants, ganito yung pagde-devein na ginagawa nila. Pero wala namang problema kung hindi natin ito tatanggalin. Iwaan nyo lang kung nasan nandun yung vein or yung sac, pagkatapos tanggalin nyo na. So ganyan lang siya kasimple gawin. So it's up to you kung gagawin nyo to o hindi na. Pagkatapos nyo magawa yan lahat, ilalagay nyo to sa isang bowl at isisiso natin yung ating hipon. Lalagyan natin ito ng asin, pamintang durog, at yung ating chili powder. Haluin nyo yan na maigi hanggang masigurado nyo na pantay na yung mga lahat ng pampalasang iniligay natin. Pagkatapos ay itabi na muna natin yan at i-marinate natin yan at least for 10 minutes. So after nyan, pwede na tayo magluto. Buksan nyo yung kalan at ilagay nyo ito sa medium flame. Pagkatapos ay lagyan nyo na ng cooking oil yung ating pan. Kapag mainit na yung mantika, ilagay nyo na yung ating binabad na hipon. Lutuin nyo yung ating hipon ng mga 20 to 30 seconds o kaya hanggang sa makita nyo na magbago na yung kulay ng isang side ng ating hipon. Kapag nakita nyo nagbago na yung kulay nito, baliktarin nyo na agad. Pagkatapos ay lutuin nyo naman yung kabilang side ng mabilis lang, siguro mga 10 seconds. Huwag natin yan i-overcook. Kasi tatanggalin natin yan pagkatapos mamaya paggawa natin ng sauce ay ibabalik naman natin yung ating hipon. Sa pagkaluto, iset aside na muna natin. At para doon naman sa ating glaze or sauce, doon sa same pan, doon tayo magigisa. Magkakasunod naman na ilagay yung ating minced garlic, grated ginger, at yung ating green and red chilies. Igisan nyo lang yan ng mga around 10 to 15 seconds o kaya hanggang sa maamoy nyo na yung aroma. Oo nga pala, bago kayo magisa, hinaan nyo na ng kaunti yung ating apoy. Tapos ay ilagay nyo na yung toyo at brown sugar. Pagkatapos ay medyo lulutuin natin to. After few seconds, ilalagay na natin yung ating tubig. Pagkatapos ay haluin nyo yan para madeglaze natin yung ating pan. Ibig sabihin, i-scrape natin yung mga lasa na nakadikit dun sa ating pan para sumama dun sa ating tubig. Ilalagay na rin natin yung ating red chili flakes, chili powder, kaunting salt para merong depth yung lasa, at pamintang durog. Haluin nyo lang yan para pumantay lang yung mga pampalasang inilagay natin. Katapos nyan ay pwede na natin ibalik yung niluto nating hipon. Nakita nyo yung mga juices na yon, di ba? Ang sarap nun! Haluin ulit natin yan at lutuin natin yan hanggang sa ma-reduce na yung liquid. At kapag medyo nakita nyo na thicken na yung ating sauce or yung ating glaze, kakapit na yan dun sa ating hipon. Pwede na natin ilagay yung ating coriander. Konting halo lang yan, patayin na yung apoy at ready to serve na. Ito na ang aking version ng sweet chili prawns. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Minang's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button and notification bell for more recipes. Okay, kain na!